Una sa lahat, E-bike nasunog! E-bike nasunog! biglang may sumiklab na apoy sa labas ng isang bahay sa Biñan, Laguna. E-bike! Ang masusunog, isang e-bike. Naka-charge! E-bike nasunog! Bigla raw itong nagliyab habang naka-charge. Sunog e-bike! Ang buong detalye, abangan, maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Lalaking hinarang sa checkpoint sa Taytay Rizal, nakipagbarilan sa mga pulis, patay. 7 estudyante nag-cutting classes para uminom at mag-swimming sa Naik, Cavite. Isa nalunod. Sa pilitang pagpapalikas sa mga Pilipino sa Lebanon, pinag-aaralan na sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hezbollah. China, naghain ng diplomatic protest laban sa Pilipinas dahil sa pamamalagi ng ating Coast Guard vessel sa Escoda Shoal. Urban farming, patok na hobby sa mga mahilig maghalaman pero di lumaki sa farm. Patay ang isang lalaki matapos makipagbarilan sa mga pulis na nagsasagawa ng checkpoint sa Taytay, Rizal. Ang sospek napag-alamang sangkot din sa isa pang insidente ng barilan nitong nakaraang buwan lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Wala nang buhay ang lalaking iyan nang isugod ng mga pulis sa ospital sa barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal kahapon. Iyan ay matapos niyang makipagbarilan sa mga pulis nang harangin siya sa checkpoint. Nagsasagawa ng oplansita ang mga otoridad at hihingan lang sana ng lisensya ang rider. Pero bigla siyang bumaba ng motorsiklo at tumakbo palayo nang makita ng mga pulis ang bitbit niyang baril. Habang tumatakbo pa palayo, ay pinutukan nga itong ating patrollers na kung saan ay gumanti ng putok na nagresulta nga sa pagkakasugat nitong suspect. Mahigit 200 metro rin daw ang tinakbo ng suspect. Sinubukan pa raw niyang magtago sa bahay ng dating kakosa. Yun nga lang, may tinamo na siyang mga tama ng bala sa tiyan at sa paa mula sa engkwentro niya sa mga otoridad. Ayon sa mga pulis, bahagi ng isang grupo ang suspect na sangkot sa pamamaslang sa kaparehong lugar noong nakaraang buwan. Dati na rin daw nakulong ang suspect noong 2020 dahil sa illegal na droga at illegal possession of firearms. Tinitingnan din natin yung anggulo na baka yung same, yung baril na ginamit, considering na ang nakuha natin doon is caliber .45, which is the same naggamit din nitong suspect. Na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang kalibre 45 baril at motor ng suspect. Inaalam pa kung may lisensya ang baril at motor. Kailangan lang nating ma-confiscate itong mga motor na ganito, yung mga karnap, walang papel, nang sa ganun ay walang magamit itong ating mga suspect sa pagsagawa ng kanilang mga binabalak o pagsagawa ng krimen. Kasunod nito, mas paiigtingin daw ng kapulisan ang kanilang oplansita. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, nagliyab ang isang electric bicycle o e-bike sa isang subdivision sa Biñan, Laguna. Naiwan daw itong naka-charge. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. E-bike nasunog! E-bike nasunog! Nilamon ng apoy ang naka-charge na electric bicycle o e-bike sa isang subdivision sa Biñan, Laguna. Sumiklab yan pasado 2:00 ng madaling araw noong nakaraang Biyernes. Hindi, naiwan naka-charge. Kwento ng kumuha ng video, naka-charge ang e-bike nang bigla itong lumiyab. Sinubukan pa raw yung apulahin ng may-ari pero malaki na raw ang apoy. Nadamay sa sunugan nakapark na kotse at motorsiklo. Sa Bacoor, Cavite, binalot ng makapal at maitim na usok ang isang mall. Mula yan sa sumiklab na fast food restaurant doon. Mabilis namang naapula ang apoy kaya hindi ito kumalat. Wala namang nasaktan. Iniimbestigahan na rin yan. Sa Bacoor pa rin sa Molino Boulevard, tinupok ng apoy ang isang pa-car wash. Agad namang rumesponde ang mga opisyal ng barangay at mga residente kaya agad ding napula ang sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng pamahalaan na gawing mandatory o sapilitan ang pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa Lebanon. Ito'y sa gitna ng lumalalang bakbaka ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Payak at tahimik ngayon ang sitwasyon sa Beirut, ang sentro ng Lebanon. Sa video update ng isang OFW at content creator, makikita ang anyay kalmadong lagay ng syudad. Malayo po kami sa kaguluhan doon po sa south. Wala po dito kalmado. Kalmado po. Salamat sa Diyos. Taliwas ito sa sitwasyon sa timog na bahagi ng bansa kung saan kaliwat kanan ng pambobomba. Yan ay dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Ayon sa Israel, target nila ang umano'y imbakan ng armas ng militanteng grupo na kaalyado ng Hamas. Nauna nang inatake ng Hezbollah ang Israel bilang pagkondena sa pag-atake nito sa Gaza. Bagaman hindi gaanong ramdam sa Beirut, pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na walang ligtas na lugar sa panahon ng gyera. Recently, there have been sonic booms. Yung naririnig yung pag-fly ng mga Israeli jets. Talagang sinasadya nila na pag they go low in the city, may sonic boom, nababasag yung mga glasses ng windows. Dahil dyan pinag-aaralan na ng mga otoridad na isailalim sa Alert Level 4 ang Lebanon. Ibig sabihin yan, magiging mandatory o sapilitan na ang pagpapauwi sa mga Pilipino. We are actually preparing na for in that eventuality kung talagang if it comes to that. Raising Alert Level 4 is we'll just have to see, we'll have to monitor. Kasi nga po, voluntary repat. Ilan lang po ang nag-avail. How can we force people to go into these shelters kung ayaw naman nila? Sa 11,000 Pilipino sa Lebanon, mahigit 700 lang ang humiling ng repatriation. Sa ngayon, 45 sa nag-request na makauwi ng Pilipinas ang may hinihintay pang dokumento sa immigration. 15 naman ang hindi makaalis dahil may kaso sa korte at 300 ang umatras na umuwi. Para sa mga Pilipinong gustong magpa-repatriate, maaaring personal na pumunta sa Philippine Embassy sa Beirut o tumawag sa kanilang assistance hotlines. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, naghain ng diplomatic protest ng China laban sa Pilipinas para palagaan ang presensya ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda o Sabina Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, paglabag ito sa kanilang soberanya dahil walang pahintulot ang barko na pumasok sa lagoon ng Escoda Shoal. Hinimok ng Beijing ang Pilipinas na itigil na ang mga paglabag at alisin ng barko sa lalong madaling panahon. Ipinwesto ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar noong Abril sa gitna ng reclamation activities ng China. Ang Escoda o Sabina Shoal ay bahagi ng Spratly Islands na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Mga kapatid, posibleng sa katapusan na ng Setyembre magsisimula at mararamdaman ang epekto ng La Nina sa Pilipinas. Kaya't para maiwasan ang pinsalang iniwan ng bagyong Karina, minamadali na ng gobyerno ang paghahanda. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Isa sa mga pinaghahandaan ng pamahalaan ang banta ng La Nina sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng magsimula yan bago mag-Oktubre. Pero sa pagtataya rin ng Weather Bureau, nasa weak category lang ito. Sa kabila niyan, para kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, dapat pa rin itong paghandaan ng mabuti lalo't mabilis bumaha sa ilang lugar. Simula pa raw noong panahon ng El Nino, ipinatutupad na ang ilang water management measures para mapigilan ang pagbaha sa mga sakahan. Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang masakahan, matcha-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Kabilang sa mga lugar na pinakatinututukan ng gobyerno ang Central Luzon at Calabarzon, kung saan maraming ani ang karaniwang binabaha kapag umuulan. Pero giit ni Villarama, binabantayan nila ang buong bansa, alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakahanda na rin anya ang hubigit kumulang 15 billion pesos na pondo para sa ayuda sa mga maaapektuhang magsasaka. Bukod pa yan sa Quick Response Fund ng Department of Agriculture. Samantala, pinangangambahan naman na kumalat ang African Swine Fever o ASF sa panahon ng La Nina.
Pero ang paglilinaw ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang direktang epekto ang mga pag-ulan sa pagkalat ng ASF. Last year, sa northern part naman, no, Tarlac and Pangasinan, nangyari sa around June. So, hindi naman yung kasagsagan ng bagyo at case by case yan. Ang importante is yung biosecurity and yung checkpoint natin dapat ayusin and bantayan yung pag-transport ng mga baboy sa other places. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 630 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Ayon sa Pag-asa, hindi ito nakaaapekto sa ating weather system at maliit din ang tsansang maging bagyo ito. Samantala, patuloy na magpapaulan ng southwest monsoon o hanging habagat sa extreme northern Luzon. Magiging mainit at maalinsangan naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Pero posible pa ring makaranas ng pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Susunod, van sumalpok sa kasalubong na truck sa Sariaya, Quezon. 8 patay. Mga magkakaklase nagkayayaan na magkating at lumangoy na lang sa Naik, Cavite. Isa nilang kasama nalunod. At batang babae natagpo ang patay sa dalampasigan ng Davao de Oro. Biktima ni rape daw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Isang naaagnas na bangkay ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Malabon. Sinadya umano itong palubugin gamit ang drum na may lamang graba. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Palutang-lutang ang bangkay na ito nang matagpuan ng mga residente sa isang ilog sa Malabon kahapon. Nakadapa at nakasuot ng jacket ang biktima. Nang maiahon ang bangkay, makikitang wasak ang mukha nito at may nakataling drum sa katawan. Ito yung timba na naglalaman ng mga graba at ayon sa mga residenteng nakausap namin, nakatali raw yan sa leeg ng biktima noong siya ay ma-recover. Kwento ng isa sa mga nakakita sa bangkay, inakala niyang basura lamang ito na inanod sa ilalim ng tulay. Dagdag niya, mukhang sinadyang pinatay at nilubog sa ilog ang biktima. Nakalutang lang po kasi yung pinaka-pet niya, likod lang. Nakalubog po yung yung pinakamuka. Tapos kinuha siya ng mga tao doon na inangat siya ng tali. Basta itsura niya, talagang pinagpapalo yata yung mukha. Kasi sa katawan walang yung tama. Ayon sa kapulisan, nasa 40 taong gulang ang biktima at mahigit 5 talampakan ang taas. Tila nasa stage of decomposition na ito o naaagdas na raw ang bangkay ng lalaki. Sa niya ay bloated na siya, so may tendency, siguro naman makikilala pa rin. Nakikipag-ugnayan na ang Malabon Police sa ibang mga stasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nauwi naman sa trahedya ang pakikipagbabangluksa ng isang mag-anak sa kanilang yumaong lola. Patay ang 8 habang 7 ang sugatan matapos sumalpok ang kanilang van sa kasalubong na truck sa Quezon Province. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Wasak ang unahan ng van na ito sa nangyaring aksidente sa Sariaya, Quezon kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Ang isang pasahero ng van nakahandusay sa kalsada, habang ang ibang pasahero naipit sa loob ng van. Ayon sa pulisya, galing sa Balatan, Camarines Sur ang 14 na sakay ng van para sa death anniversary ng kanilang lola at pauwi na sana sa Maynila. Base sa investigasyon, binabagtas ng van ang kahabaan ng Maharlika Highway nang mapadpad ito sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na truck. Patay ang 8 sakay ng van, kabilang ang 2 taong gulang na batang babae. 7 naman ang sugatan, kabilang ang driver ng truck. Maswerte namang walang natamong pinsala ang pahinante ng truck. Ayon sa otoridad, posibleng nakaramdam ng antok ang driver ng van habang nagmamaneho. Isa po sa nakita namin dahilan kaya nangyari ang aksidente ay lumiban yung linya, yung van doon sa linya ng truck, which is
The presumption now is nakatulog po ang ating driver. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon. Mahaharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to properties. Duguan naman ang rider na ito matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa La Carlota City, Negros Occidental kagabi. Ayon sa pulisya, pag-arahin na ang bus nang bigla na lang sumulpot ang motorsiklo sa linya ng bus sa bandang crossing. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Kinilala ang biktimang si Daryl Joseph Ledesma, 25 anyos. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng bus na si Lino Montero habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang isang estudyante matapos malunod sa dagat sa Naik, Cavite. Nag-cutting class daw ang biktima kasama ng iba pang estudyante at nagkayaya ang mag-inuman. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Tuliro pa ang mga kabataang ito ng masagip na mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa dagat sa Naik, Cavite. 7 silang nagkayayaan mag-swimming sa dagat bandang 2:00 ng hapon nung Huwebes. Pero isa sa kanila ang hindi agad nahanap. Kompleto na kayo, kuya? Kompleto na ba kayo? Hindi pa. Isa pa. Kinabukasan pa ng umaga, natagpuan ang isa nilang kasamahang si EJ Bartolato, 15 anyos. Pero wala na siyang buhay. Ayan, nakita na yung bata. Ayon sa investigasyon, mga high school student ng Naik Integrated National High School ang mga biktima. Nag-cutting classes daw ang mga estudyante at nagkayayaang maligo at mag-inuman sa dagat. Dito sa Barangay Bukana, Malaki, Naik, Cavite, sinasabing naligo ang mga estudyante at dahil sa lakas ng alon, natangay sila sa layong 50 to 70 meters mula sa baybayin. Ang ina ng nasawing estudyante, hindi makapaniwalang wala na ang anak. Ang buong akala raw nila ay nasa eskwelahan ng grade 10 student na si EJ. Pangarap pa raw sana ng biktima na magmarino. Malambing naman po yun kasi bago po yung umalis, nag-kiss pa sa akin. Bago siya nawala, nanood pa siya ng YouTube. Pinapanood niya pa kung paano mag-swimming. Sabi ko, nak, bakit iyan ang pinapanood mo? Sabi niya, di ba ma, magmamarino ako. Kaya gusto kong mag-swimming. Yun na yung time na hindi ko akala na yun na rin po pala yung pupunta siya sa dagat. Kaya napakasakit po sa amin. Hindi raw maiwasan ng ina na sisihin ng mga barkadang kasama ng anak. Sa dami yung anak ko pa talaga, parang nagganon ako, anak ko pa talaga yung nawala. Kung hindi naman po sa kanila, hindi naman po mapupunta yung anak ko doon. Tapos isa pa, malalaki naman po sila, hindi nila na nagawa man ng kahit sagipin yung anak ko. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources na naka-assign sa lugar, lagpas tao ang tubig sa dagat at malakas ang current nang maligo ang mga estudyante. Yung mga laliging yun, hindi sanay po dito sa amin. Di maulan, tahimik siya, kaya lang yung ilalim po niya, malakas ang current siguro sa ilalim, kaya siguro nadala sila sa laot. Nag-inspeksyon na ang LGU sa lugar at ipinag-utos ang mahigpit na pagbabantay sa dagat para maiwasang maulit ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Bangkay na ng matagpuan ng 8 taong gulang na babae sa dalampasigan ng Pantukan, Davao de Oro. Hubot-hubad ang biktima nang makita sa bahagi ng barangay Tagtangwa noong Miyerkules. May nakita ring pasa sa tiyan at dugo sa ulo ng bata. Pinaghihinalaan din siyang ginahasa. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay. May person of interest na ang Pantukan Police sa krimen. Susunod, pagnanakaw ng isang kawatan sa laundry shop sa Naga, Camarines Sur, sapul sa CCTV. Bangka sa Cagayan, lumubog. Mga lumaot na mangingisda, ilang oras nagpalutang-lutang bago masagip. At bagong hugot song ni na Lady Gaga at Bruno Mars, instant hit. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa loob ng laundry shop sa Naga City, Camarines Sur. Sa video, kita ang lalaki na tila nagmamasid ng masigurong walang bantay. Dito na tinangay ng sospek ang isang bag na pagmamay-ari ng empleyado roon. Agad namang sumibat ang sospek
Ayon sa anak ng biktima, laman ng bag ay ang cellphone at wallet na may laman na pera at ATM. Natagpuan pa raw nila ang bag sa iskinita ng barangay pero wala na itong laman. Tinutugis na ang magnanakaw. Lumubog ang bangkang sinasakyan ng 4 na mangingisda sa Calayan, Cagayan. Sa video, ang ibabaw na bahagi na lang ng bangka ang nakalitaw sa laot. Nakasampa na sa bubong ang mga mangingisda. Nagkalat din ang kanilang gamit sa dagat. Lumubog ang bangka sa bahagi ng Santa Ana at Babuyan, Claro kahapon. Madaling araw nang pumalaot ang 4 na mangingisda pero pinasok daw ng tubig ang kanilang bangka. Ilang oras din silang nagpalutang-lutang bago nasagip. Nalusutan ng Petrogas Angels ang PLDT high-speed hitters para sa ikatlong sunod nilang panalo sa PVL Reinforced Conference. Nagsanib puwersa na naman sina import Wilma Salas at Brooke Vansico para sa Angels sa 5th set para masiguro ang panalo. Nasa 6th place ngayon sa standings ang Angels sa likod ng 4-3 win-loss record. Nilampaso naman ng Cherry Tigo Crossovers ang Zeus Coffee Thunderbells para masiguro ang pwesto sa quarterfinals. Walang sagot ang Zeus kay Kath Bell na nagtala ng 28 points tungo sa straight set win ng Cherry Tigo. Pasok na rin sa quarters ang Creamline Cool Smashers matapos isweep ang Choco Mucho Flying Titans. Lamang pa ng 9 points ang Choco Mucho sa third set na siyang hinabol ng Creamline para tuluyang biguin ang Titans. Ganap ng Japanese citizen ang volleyball star na si Jaja Santiago. Dadalhin niya ang Japanese name na Minowa Sachi. Sa kanyang post, ibinahagi ni Jaja na hindi naging madali ang desisyon niyang magpalit ng citizenship. Pero ginawa niya raw ito para sa kanyang pangarap at para na rin sa kanyang pamilya at taga-suporta. 5 taon naglalaro na sa Japan si Jaja at ngayon miyembro ng koponang JT Marvelous. Taong 2023 naman nang simulan niyang lakarin ang naturalization at nitong Marso lang nagsimula na siyang mag-ensayo kasama ang national team ng Japan. Trending ang collab song ng dalawang pop legends na sina Lady Gaga at Bruno Mars na Die With A Smile. Bukod dyan, mabilis din itong umakyat sa #1 spot ng US iTunes ranking. Ang hugot ng kanta, fighting for special love at pangakong pipiliin ang isa't isa kahit magwakas pa ang mundo. Very retro din ang vibes ng kanilang music video na throwback sa 1950s. Hakot nomination si pop star and Grammy Award-winning artist Taylor Swift sa MTV Video Music Awards. Sa inilabas kasi nalistahan ng VMAs, 10 nomination ang nakuha ni Tay-Tay sa kanyang collaboration kay Post Malone na Fortnite. Kabilang dyan ang professional categories na Best Direction, Best Cinematography, Best Visual Effects, Best Art Direction at Best Editing. Matatandaan ang pop star din ang director ng kanyang music video. Sakaling maiuwi ni Swift ang Video of the Year Award, siya ang kauna-unahang artist na 5 beses makatatanggap niyan. Susunod, farming sa syudad, kinahihiligan ng ilan nating kapatid. At silipin, patok na dance challenge na pasimple at chill na pwedeng sabayan kahit mga parehong kaliwa ang paa. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Paunti ng paunti ang green spaces sa mga syudad kasabay ng pag-unlad at pag-usbong ng maraming gusali. Pero may solusyon sa problemang yan. Alamin sa report ni Bea de Guzman. Pitas dito, pitas doon. Ito, luya. Ito, papaya. Maraming papaya. Ang mga halaman, sari-sari. Itong kakainin natin mamaya. Masarap to. Siya si Reverend Eduardo Vasquez Jr., mas kilala bilang Father Ponpon. Tubong Bicol si Father. Bata pa lang, hilig na niya ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop.
Pero mas lumalim pa ito sa kanyang bokasyon sa pagpapari, lalo na nang ma-assign siya sa Oblate Galilee Farm noong 2016 sa North Cotabato, kung saan mas namulat siya sa organic agriculture. Noong 2019, nalipat si Father sa Caloocan City. Bagamat limitado ang lupang mapagtatamnan, ipinagpatuloy pa rin ni Father ang farming. Nagsimula ako magtanim sa container muna. No? Sa container, nagsimula yung isang container, 2 container. Ang urban farm na nabuo ni Father sa loob ng 5 taon, malaking tulong sa komunidad, lalo na sa mga nagugutom. Pero kamakailan, nalipat ulit si Father dito sa Quezon City. Part ito ng buhay na pinasok namin, para ka rin lang nagtanim. When you plant, it doesn't mean na ikaw mag-harvest. Hindi lamang basta tanim na ganitong halaman, pero yung tanim na pagmamahal sa kapaligiran, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos. Papatuloy kahit wala na tayo. Puspusan ngayon ang ginagawa niyong urban farming dito. Ang mga alagang tupa na si Jero at Agi, todo support din. May iba't ibang klase rin ng mga rabbit, guinea pig at manok. Ang mga dumi nila, mainam daw na fertilizer sa mga halaman. So itong mga to, grabe kataba yan. So amoy lupa niya siya. Dito kami yayaman sa mga tanim na ito. Pangarap ni Father na gawing paraiso ang lugar. Kahit saan ka tumingin, may pagkaing aanihin. Speaking of pagkain, inihain na nga. All fresh from the urban farm. Ayos! Dito naman sa Fort Bonifacio, Taguig, agaw pansin ng Urban Farmers PH na nasa gitna ng mga naglalakihang gusali. Ayon kay Randy, pandemya pa nang sinimulan nila ito. At nakakatuwa raw makitang hanggang ngayon, mas dumarami pa ang nagiging interesado rito. Kasi ngayon gusto rin mga tao health conscious na rin po. Gusto nila yung ma-experience rin nila yung farm to table. Mag-harvest na tayo at yung ganito kalaki ay 250 pesos. Wala siya sa bigat at basta kasya. So lahat isisiksik natin dito. Si Jane, dating lady guard. Malaking bagay raw na nabigyan siya ng trabaho rito, lalo na't graduate siya ng agriculture. This area po is Adopt a Pod. Kung trip mo ang magtarim, perfect ang Adopt a Pod na nasa 2,500 pesos kada buwan ang renta. May farmer po kami naka-in-charge dito to maintain po ng halaman nila. Bukas ang Urban Farmers PH araw-araw. Walang entrance fee, kaya naman, check this out mga kapatid. Bea de Guzman, News 5. Punta naman tayo sa P-pop. Successful ang sold-out Beanieverse concert ng Nations Girl Group sa Canada. Opening number pa lang, hiyawan na agad ang Blooms. Pasabog ang performance ng Beanie ng kanilang hit songs gaya ng Cherry on Top, Salamin-Salamin at Pantropiko. Say ng Beanie, dream come true ang kanilang pagpunta sa Canada. Nagtapos ang 4 na araw na Beanieverse Canada Leg Tour sa Vancouver, Edmonton, Winnipeg at Toronto. Sunod namang paghahandaan ng Beanie ang kanilang Grand Beanieverse concert sa Araneta Coliseum sa November 16 at 17. And speaking of the Smart Araneta Coliseum, balikan na naman natin si Marty Bautista kung saan ginaganap ang opening ng PBA Season 49. Marty, anong latest dyan sa Big Dome? Yes, Andre, balik aksyon na ulit ang PBA sa pagbubukas ng Season 49 dito sa Smart Araneta Coliseum. Pero bago ang mismong opening ceremonies, pinarangalan muna ang mga natatanging manlalaro noong nakaraang season sa taunang Leo Awards. Lalong pinagtibay ni San Miguel Beerman Center Junmar Fajardo ang kanyang GOAT status sa PBA matapos masungkit ang ika-8 Most Valuable Player Award. Tinalo niya para riyan ang teammate na si CJ Perez at Christian Stan Hardinger. Inuwi naman ni 2023 top pick Stephen Holt ng Barangay Ginebra ang Rookie of the Year Award. Nanalo namang Most Improved Player ang forward ng Rain or Shine Elasto Painters na si Jonard Clarito.
Pagkatapos ng awarding, rumampa naman ang mga Muse kasama ang kanilang mga koponan. Kabilang dyan si 2019 SEA Games gold medalist Jamie Lim na Muse ng San Miguel Beermen. Ito rin ang koponan kung saan sumikat ang ama niyang legend na si Samboy Lim. Eye-catching naman ang blue gown ni volleyball star Gemma Galanza para sa Phoenix Fuel Masters. At syempre, hindi pa huhuli ang Pinay Olympic gymnast na si Alea Finnegan para sa Meralco Balls. Andre, bilang promo sa pagbubukas ng Season 49, 49 pesos na rin ang mga tickets para sa upper box pataas. Ngayon, inaabangan na natin ang opening game sa pagitan ng Meralco Balls kontra Magnolia Hotshots. Andre? PBA season na naman. Maraming salamat live mula sa Smart Araneta Coliseum, Marty Bautista. O, Nikki, Andre, may mga dance challenge ba sa TikTok? Nahirap kayong sabayan? Lahat. Lahat. Parang mali ata yung tanong ko. Dapat mali tinanong ito. ko, Ako naman, wala pa rin challenge akong ba na TikTok kaya, eh. nakaya yung sabayan? Nakayang sabayan. Ikaw? Yun lang. Dapat kasi may TikTok muna ako in the first place. Kuya Jessica, lahat mahirap. Ito na nga daw. Ito na nga para sa'yo. May isang patok na dance challenge Na ngayon. naman? Simple at chill lang ang steps. Hindi ako naniniwala. Kaya pwede raw ito kahit sa mga Iniengganyo parehong lang siya eh. kalwa. ako yan. New challenge. Konting sway-sway lang ng hips. O, di ba? Pasado na agad. Sa sobrang dali ng steps, pati si nanay umaura na rin. Aba? Yan ang Say It Right Dance Challenge, mga kapatid. Maging ang ilang sikat na influencers na paindak na rin dito. Ay, carry nga yan. Carry nga yan. Carry nga yan. Batak! Alam ba, Kita ko pala yung Kembon, mahirap na eh. Damay-damay tayo. 3, 2, 1. Darat. Kaya mo na yan, Andre. Ganon lang Sige yan. naman, Ito damay. naman. Ay, Naglagan naku, dito, para sa ha? kanya talaga yung item na yon. Alam mo, Saan para hindi lang ko na gagawin? inainganyo lang talaga Bukas siya. makalawa, gagawin din yun sa morning show. Tama naman. May point. At yun po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.